Hello mga kapatid, magandang umaga po sa inyo. Medyo maaga lang po tayo ngayon kasi dadalhin po natin si Mrs. sa ospital mga alas 6 ng umaga. Magkaganon man ay gusto ko lang mag-share sa inyo ng konti, diretso, para makapag-iwan tayo ng encouragement sa bawat isa. Tayo po'y manalangin, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Ama, salamat po sa umagang ito. Just want to thank you for your goodness, for your love, for your concern. Salamat dahil timing lagi yung galaw nyo sa aming buhay. Salamat dahil napakabuti niyong Diyos. Salamat sa inyong pagmamahal. Maraming salamat po sa pag-iingat sa mga nakalipas na oras sa aming pamamahinga. Pinagdadasal namin as we as we listen to your word, just pray for your blessing. Just pray for understanding po. Samahan niyo po kami at ma-enjoy namin itong pag-aaral ng iyong salita. Maraming salamat po. Pray this in Jesus' name. Amen. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Mga kapatid, didiretso ko sa word at hanggang alas 6 lang po. Before 6, try natin matapos ito para makadiretso na po kami sa ospital. Mark chapter 10, 28 to 31, Gospel for today. Ito po sabi, Peter began to say to Jesus, "We have given up everything and followed you." Now Jesus said, "Amen. I say to you, there is no one who has given up house or brothers or sisters or mother or father or children or lands for my sake and for the sake of the gospel, who will not receive 100 times more now in this present age, houses and brothers and sisters and mothers and children and lands, with persecution and eternal life in the age to come. But many that are first will be last, and the last will be first." Mga kapatid, napaka-costly yung pagsunod sa ating Panginoon. Ang sabi ni Peter, "We have given up everything and followed you." Mga kapatid, kung nabasa nyo na yung Gospels, nung challenge sila ni Jesus na sumama kay Jesus, ang sabi ng salita ng Diyos, iniwan po nila lahat. Okay? Iniwan po nila lahat. Yung kanilang pamilya, pangalawa yung kanilang trabaho, pangatlo yung kanilang mga kaibigan. Lahat ng ambisyon nila sa buhay, iniwan nila. Sabi ni Peter, "We have given up everything." Dalawang bagay yung ginawa po nila. Iniwan lahat ng bagay na importante sa kanila. At ang ginawa nila Peter at ang the rest of the disciples, and they followed Jesus. Now, in-affirm naman ni Jesus yon. Amen. Amen. Ang sabi ni Jesus, there is no one who has given up house or brothers or sisters or mother or father or children. Pasinin mo kapatid, yung sinasabi dyan, given up. Okay, given up. Mabigat po yung salita niya sa panahon natin. Sino ang willing na balawalain yung prestige ng buhay? Sino yung pwedeng gumawa yan na Katoliko sa Pilipinas na i-give up niya yung career niya, i-give up niya yung kanyang ambisyon sa buhay, yung kanyang mahal sa buhay, hindi na priority ang Panginoon na ang gawain? Sino gagawa niyan? Sabi ng Panginoon, there is no one who has given up house or brothers or sisters, mga kapatid, mother or father or children, pati yung lands. Sabi dyan, for my sake and for the sake of the gospel. Mga kapatid, iiwan mo yung mahalaga sa'yo para sa kapakanan ng Panginoon at yung para sa Ebanghelyo. Ang sabi ng Lord, kung sino man ang gagawa niyan, ay mayroong blessing, who will not receive 100 times more now in this present age. Mga kapatid, number 1, principle makita natin dito, napaka-costly yung pagsunod sa Panginoon.
It will cost your life. It will cost yung ambition, yung mga loved ones, kasi si Jesus na yung priority natin. Mga kapatid, ano yung promise sa atin? 3 bagay po yung promise sa atin na talagang magsusunod sa Panginoon. Di ba? FOJ, madalas ko sinasabi yan. FOJ, follower of Jesus. Hindi ko kayo follower, mga kapatid. Lahat tayo ay sumusunod sa Panginoong Yesus. Si Brad Calix, instrument lang ng God. Okay? Kaibigan ako. Sumusunod din ako sa Panginoong Yesus. Mga kapatid, 3 bagay po ang pinapromise dito sa atin. Mga kapatid, meron tayong blessing. That's number 1. Pangalawa, persecution. Pangatlo, eternal life. Sa lahat ng Katoliko sa Pilipinas at sa labas ng bansa who would like to really follow the Lord Jesus Christ, expect 3 things to happen. The blessings will be yours. Okay? You will be blessed by the Lord. Pangalawa, alongside with the blessings, mayroong persecutions. Lahat ng mga matitinong tao sa kasaysayan, they suffered a lot for the sake of Jesus Christ, for the sake of the gospel. They even cost their lives. Di ba? Kaya nga mga saints sila di ba? Yung latest na video sa part ng Middle East, yung mga asawang lalaki, sabi sa kanila, tanggihan nyo si Jesus Christ, o pag hindi, mamamatay kayo. Di ba yung mga lalaki, yun po ay pinugutan ng ulo sa video. Tapos yung mga asawa nilang babae, kalmado lang kasi alam nila kapag yun ang cost ng being a follower of the Lord Jesus Christ, it will cost our lives, mga kapatid. Pangatlo, eternal life. Etong eternal life na ito, future ito, kapatid. Future ito. Sigurado to 3 bagay na ito. If you are indeed a follower of Jesus, expect 3 things to happen. The blessings of the Lord will be yours. Maraming klaseng forma ng blessing ng Lord The mere fact na ikaw ay nagising sa araw na to, that's already a blessing. Yung pamilya mo, yung trabaho mo, yung mga kaibigan mo, blessings yan. Hindi sa lahat ng pagkakataon pera pinag-uusapan. Mga kapatid, pangalawa, persecution. Now, we will be persecuted as long na nasa lupa tayo. Iba-iba nga lang yung degree ng persecution. Sa Pilipinas, wala masyado. Pero sa ibang bansa, talagang pinapatay po talaga mga Kristiyano. Now, just in case mangyari yan sa iyo sa Pilipinas, sa atin, huwag sana nating i-deny ang Panginoon. Mas gugustuhin pa nating mamatay for the sake of Jesus and for the sake of the gospel. At pangatlo, eternal life. Ang pwede magbigay nito ang Diyos. Nasa Kanya yan. Kaya importante sa atin bilang Katoliko, ihanda natin ang sarili natin. Pag tayo humarap sa Panginoon, sana hindi tayo mapahiya. Sila sabi ni Brad Calix, hanggat may opportunity ka to serve the Lord with your family, just do it, mga kapatid. Huwag natin kakaligtaan tong gospel of the day na ito sa Mark 10:28-31. Mga kapatid, sana po nakapagbigay ito ng inspirasyon sa atin sa umagang ito. Ang araw na ito ay anniversary po, 10th year anniversary ng mga grupo ng pastor na na-convert sa Catholic Church. Si Bro Noe Dora, alas 12 mamaya yung celebration dyan sa Cagayan de Oro City. Opo, kaya ipagdasal po natin sila. Pangalawang ating Santo Papa, ayon sa balita, hindi pa okay ang kanyang sitwasyon. Opo, kaya ipagdadasal natin. Mga kapatid, the reason why maaga ako nag-broadcast ngayon, sinabi ko na kay Apple kanina, maaga magbo-broadcast kasi po dadaling ko si Mrs. sa ospital. So hindi na kaya ni Mrs. yung sitwasyon. Okay, napaka-painful na. Ipagdasal nyo kami.
yung pangangailangan namin mga kapatid. Salamat sa dasal ninyo. Ipagdasal niyo po kami. Kaya po tayo nagmaaga ng broadcast ngayon. Pagpaumanhin po ninyo ang maikli na pagbo-broadcast. Yung ating usual na oras ay alas 6 hanggang alas 7, pero minabuti ko nang mag-broadcast ng mas maaga para maski papano nakapagdala ko ng salita ng Diyos sa inyo. And probably sa susunod na mga araw ay sa ospital ako magpo-broadcast, mga kapatid, ha? Opo, may mga changes tayo at yung oras natin, hindi ko alam kung ano yung oras. Basta pag nakita nyo ako, yun na po yun. Opo, wala pong oras na broadcast starting mamayang gabi sapagkat nasa ospital po kami niyan. Hindi namin alam kung hanggang kailan kami sa ospital, pero ang alam lang namin, iingatan po ng Lord si Mrs. at ipoprovide ng Lord lahat ng needs ni Mrs. dyan sa ospital. Manalangin po tayo. Ama, maraming salamat sa umagang ito. Salamat sapagkat mamaya po idaraos ang 10th year anniversary ng Association ng mga Converted Pastors sa Catholic Church. Gabayan niyo po si Bro Noe Dora sa kanyang leadership at lahat mga pastor na dadalo doon. Maging mabunga po yung kanilang event alas 12. Salamat sa needs na na-provide po ninyo. Praying kami na marami pang mga pastor sa Pilipinas ang ma-convert sa Catholic Church. Naniniwala po kami na mahalaga na magdasal kami. Ang aming Santo Papa Francis sa kanyang sitwasyon, praying kami sa kanyang pagbuti ng lagay. Salamat sa mga doktor na nag-aasikaso po sa kanya. Maasa kami, Panginoon, ang iyong patuloy na blessing. Opo. At sa aming lakad ni Mrs. sa ospital ng alas 6, ay patubayan niyo po kami. Patubayan niyo kami. At yung aming mga pangailangan po ay bahala na po kayo sa amin. Lord, praying kami na sasamahan niyo kami sa maghapong ito. At maraming salamat po. Lord, maraming salamat sa lahat. Alam namin itong mga pagsubok na ito ay bahagi lang ito ng aming buhay. Salamat sa gospel for today. Nakita namin dito 3 bagay. If we would like to follow the Lord Jesus Christ, 3 bagay yung sigurado. Una, ang blessing ng God. Pangalawa, yung persecution. Pangatlo, yung eternal life. At sana ready kami, Lord, na to face the reality of being a disciple of the Lord Jesus Christ, na hindi kami magre-recant sa dulo. Bagkus kami po ay mananatiling faithful sa Panginoon hanggang sa kamatayan. Lord, maraming salamat. I pray this in Jesus' name. Amen. Amen. Mga kapatid, maraming salamat for joining. Apple, pasensya na kailangan dalhin si Mrs. sa ospital ng alas 6. Samahan ka ng Lord dyan na Apple, ang buong pamilya. Pakiano na lang, pakisabi na lang kay Ninong at kay Ninang ha, yung sitwasyon. Louie, maraming salamat. Bobby, Jason Yong, salamat po for joining. Si Pastor Enel Palasol Gamolo, saka si Bro Usting Fabuan Rubines Umpad. God bless po sa buong pamilya. Mga kapatid, pasensya po, may pagbabago sa ating broadcast. Baka ho sa ospital ako magbo-broadcast sa following day at sa gabi natin ay sa ospital po lahat yan. Depende po mga kapatid kung paano ang setup mamaya. Apple, pasensya na ha. Hindi tayo natuloy ngayon yung tamang oras natin. Mga kapatid, pagdasal natin yung event mamayang alas 12 sa Cagayan de Oro kila Pastor Noe Dora, yung celebration ng 10th year anniversary po. Opo, pag-pray nyo kami, pupunta kami ng ospital ngayon kasama si Mrs. ha. Mga kapatid, God bless. Pakishare na lang po yung ating video. Apple, pasensya na, bawi na lang tayo next time. Ingat po kayo mga kapatid, and bye for now.